Ang pagkakaroon ng isang masaya at buong pamilya ay siyang laging ating hinahanap-hanap. Lalo na ang mga batang lumaki sa isang broken family. Maswerte na lamang ang iba sa panahon ngayon lalo pa at may mga modern parents na kung saan ay open sila sa co-parenting para sa kanilang mga anak. Hindi gaya noon, masasabi natin na may mga batang produkto ng broken family na inaabuso. Ang buhay ni Mio para sa kanya ay parang tila sumpa. Simula kasi nang mamatay ang kanyang ina sa isang malagim na aksidente ay nag-asawang muli ang kanyang ama. Nagkaroon siya ng stepsister at stepmother, at mala Cinderella ang ganap niya dahil ginagawa siyang katulong at utusan ng mga ito. Bukod doon ay inaabuso din siya ng mga ito physically. Ngunit ang pinakamasakit na part para sa dalaga, ay ang pag-arrange marriage sa kanya. Ang kanyang mapapang-asawa ay si Kyoka, mula sa Kodowa family. Ang binatang ito ay kilala bilang cold-hearted person kung saan ang kanyang mga nagiging fiancé ay iniiwanan na siya, 3 araw matapos makipag-engage sa kanya. Ang inaasahan ni Mio ay isang malamig at abusadong pagtrato ang gagawin sa kanya ni Kyoka, ngunit salungat dito ang kanyang mararanasan. Ibibigay sa kanya ng binata ang pagmamahal at pag-aalaga na matagal na niyang inaasam-asam. Ito na nga kaya ang pagkakataon ng dalaga na magkaroon ng masaya at malayang buhay. Ang mapagmataas at mayabang na stepsister ni Mio ay itinapon ang ginawa niyang green tea para dito. Nasa harap sila ng kanyang ama ngunit tila ba wala itong pakialam sa kanya. Hinahayaan lamang nito na abusuhin siya ng bago nitong asawa. Narinig ng ating bida mula sa mga kasambahay na mayroong bisita ang kanilang ama at ito ay tungkol sa isang marriage proposal. Habang naglilinis sa kanilang bakuran ay dumating ang kanyang kaibigan na si Koji. Umupo ang dalawa sa isang kubo at binigyan ng binata ang ating bida ng isang caramel candy. Masaya si Mio dahil panibagong pagkain ito at nagustuhan niya ang lasa. At sinabi ni Koji na gusto niyang gawin ang lahat upang mapasaya ang dalaga. Isang panibagong umaga para kay Mio, nagtaka siya bakit siya ipinatawag ng kanyang stepmother para magpapalor. Bumalik naman sa kanyang isipan ang paalala ng kanyang ama na dapat sa araw na ito ay nandoon lamang siya sa kanilang bahay. Umaasa ngayon si Mio na sana ay ang marriage offer ay para sa kanilang dalawa ni Koji. Nang pumasok ang dalaga sa silid ay may kirot sa kanyang dibdib nang makita si Koji at ang kanyang kapatid na magkatabi sa harap ng kanilang mga magulang. Mas lalong naramdaman ni Mio ang sakit nang sabihin ng kanyang ama na magpapakasal si Koji sa kanyang kapatid. Ang ikinagulat ng ating bida ay ang pagsasabi ng kanyang ama na siya ay ipapakasal na din sa Kodowa family, at aalis na siya sa kanilang bahay. Sa gitna ng usapan na ito ay minaliit at binyuli siya ng mag-ina, sinabi ng mga ito na pasalamat siya at may ipapakasal pa sa kanya kahit na mukha siyang muchacha. Walang magawa si Mio lalo pa nang sabihin ng kanyang ama na kinabukasan na siya agad aalis sa kanilang bahay. Kasabay ng pagbuhos ng ulan ay ang lungkot at bigat din na nararamdaman ng dalaga. Sa gitna ng malakas na ulan ay nagpunta ang ating bida sa parte ng kanilang bakuran kung saan nakatanim ang isang putol na cherry blossom tree ng kanyang ina. Sa kanyang isipan ay malungkot siyang nagpaalam dito dahil alam niyang hindi na niya ito mapupuntahan. Pinuntahan siya doon ni Koji at humingi ng tawad sa kanya ang binata. Ngunit pinaalam niya sa binata na wala itong dapat ikahingi ng sorry at wala itong kasalanan sa mapait niyang kapalaran. At gaya ng sabi ng kanyang ama, kinabukasan ay handa na si Mio para sa kanyang pag-alis. Suot niya ang kimono hinabili ng ama na kanyang suotin ngayong araw. Labis-labis ang lungkot ngayon ng dalaga lalo pa nang maalala niya ang kanyang ina. Bumalik sa kanyang alaala ang pagbabago ng kanyang buhay simula nang mawala ang kanyang ina at muling nag-asawa ang kanyang ama. Ngayon nga ay kailangan niya nang umalis sa bahay na kanyang kinagiznan na minsan niyang naging tahanan. Narating na ng ating bida ang lugar kung saan nakatira ang kanyang mapapang asawa. Napaisip siya kung nasa tamang lugar ba siya dahil ang bahay na kanyang nakikita ay nasa gitna ng kagubatan. Masaya siyang sinalubong ng isa sa mga kasambahay nito at pinatuloy sa loob ng bahay. Nagpakilala siya sa binata na kanyang mapapang asawa na ngayon at malamig ang unang mga salita na binitawan nito. Kahit na ganon ay namangha ang dalaga sa angking kagwapuhan ng binata na ngayon ay nasa kanyang harapan. Pagsapit ng gabi sa panibagong bahay na kanyang tutuluyan, ay inalala ni Mio ang pagkakataon na nagritual ang kanyang ama upang malaman kung nagtataglay ba siya at ang kanyang kapatid ng spirit sight ability.
Ang pamilya kasi ng dalaga ay kilala sa pagkakaroon ng kapangyarihan, at nang gabi nga na iyon na sinubok sila ng kanilang ama ay mayroong nakikita ang kanyang ama at kapatid na hindi niya nakikita. Simula noon ay lagi nang pinapaboran ng kanyang ama ang kapatid, hindi lang yun mas lalo pa siyang inabuso ng kanyang stepmother. Kinabukasan nagising si Mio, at naalala niya na hindi na nga pala siya sa kanila nakatira. Nakaramdam siya ng gutom kung kaya sinimulan na agad niya ang pagluluto. Tuwang-tuwa sa kanya ang matanda dahil naamoy nito na mabango ang kanyang niluluto. Dinalhan ni Mio at ng matanda si Kyoka ng nilutong pagkain ng ating bida. Ngunit nagulat ang dalaga nang ipatry sa kanya ng binata ang pagkain na ipinagtaka niya, dahil sa hindi niya agad pagsunod ay naghinala ang lalaki na may lason ang pagkain at galit na umalis sa kanyang harapan. Ang binata na si Kyoka ay isang military, sa mundong ito ang bawat tao ay mayroong kanya-kanyang ability. Gaya sa pamilya ni Mio na spirit sight, pero hindi niya namana. Mataas ang katungkulan ni Kyoka sa military, at ngayong araw na ito ay sinampulan ng binata ang mga bagong recruit na militar. Sa loob ng opisina ng binata ay iniisip niya ang sinabi sa kanya ng kanilang kasambahay tungkol sa effort ni Mio na magluto ng almusal para sa kanya. Bigla niyang naisip na ito ang unang pagkakataon na inisip niya ang isang babae habang siya ay nasa trabaho. Umuwi na sa bahay si Kyoka dito ay sinalubong siya ng ating bida. Humingi ng paumanhin sa kanya ang dalaga dahil naiintindihan nito na ayaw nitong kumain na niluto ng isang tao hindi naman niya kilala. Hindi naman maintindihan ng binata kung bakit ganon na lang manghingi ng tawad si Mio. Kung kaya tinanong ng binata ang dalaga kung bakit sa bawat pagkakataon na lamang ay humihingi ito ng sorry, kahit sa mga napakaliliit na bagay. Napansin naman ng binata ang takot at lungkot sa mga mata ng ating bida, kung kaya hindi na niya ito pinilit na sumagot pa. Naglilinis sa kusina ang ating bida nang magsalita ang binata mula sa labas, humingi ito ng sorry sa dalaga at sinabi na si Mio ang gusto niya na magluto ng almusal kinabukasan. Bukod doon ay sinabihan niya ang dalaga na may mainit na tubig sa tub at pwede itong maligo. Kakaibang saya ang naramdaman ng ating bida dahil sa kabutihan sa kanya ng binata. Sumunod na umaga ay nagising muli si Mio mula sa isang masamang panaginip. Maagang nagsimula na magluto ngayon ang dalaga upang ipagluto ng almusal si Kyoko. Nagsimula ng kumain ang dalawa at kabado ang ating bida at napawi ang kanyang pag-aalala ng magustuhan ng binata ang kanyang niluto. Nagtaka naman ang binata kung bakit umiiyak ang dalaga. Ngayong araw ay naghahanda ang ating bida para sa first date nila ng kanyang mapapang-asawa. Nag-aya ang binata na pupunta silang dalawa sa bayan para makapasiyal ang dalaga. Inayusan siya ng kasambahay na matanda, at nilagyan ng make-up. Nang makita ni Mio ang kanyang sarili sa salamin maging siya ay namangha sa kanyang ganda. At natulala na lamang si Kyoko sa ganda ng dalaga. Pagkarating ng dalawa sa bayan ay agad na tinanong ni Kyoka si Mio kung mayroon ba itong mga kailangan at gustong bilihin. Dahil hindi sanay na mag-shopping ang dalaga ay wala siyang maisagot sa tanong ng binata. Habang naglalakad-lakad ay sinabi ni Kyoka sa ating bida na ay enjoy nito ang paglilibot at pag-shopping nilang dalawa. Wala siyang dapat alalahanin pa, dahil hindi naman magagalit ang binata. Dinala ng binata ang dalaga sa pagawaan ng damit kung saan ang kanilang angkan ay nagpapatahi. Namili si Kyoko ng mga design ng damit na ipapagawa niya para kay Mio. Nakakita siya ng isang cherry blossom print at yun ang pinili niya, naisip niya kasi kung gaano ito kabagay sa dalaga. Nagulat si Kyoko nang sabihin sa kanya ng tindera na ingatan at alagaan niya si Mio, dahil isang magandang dalaga ito na kailangan ng pag-aaruga at mayroong magandang kinabukasan na nakalaan kung sasamahan lamang niya ito. Ang sunod na pinuntahan ng dalawa ay isang dessert shop. Nagtataka si Mio dahil sinabi ni Kyoko na gusto niyang mapangiti ang dalaga. Mas lalong napaisip ang dalaga nang magsalita ang binata at sinabi na kailangan nilang maging open sa isa't isa. Maging open ang dalaga sa mga gusto niyang sabihin at hindi puro sorry na lamang. Upang mas magkakilala pa silang dalawa. Sumapit na ang gabi, pupunta na sana si Mio sa kanyang kwarto nang makita niya ang isang kahon at may laman iyong isang magandang hair comb. Agad siyang dumiretso sa silid ng binata at tinanong kung para saan iyon. Sinabi lang ni Kyoko na isa lamang iyong regalo at walang big deal. Pero bumalik sa isipan ng binata ang usapan nila ng kanyang kasambahay. Nakita kasi nito na nilalagay niya ang kahon sa pintuan ng kwarto ng ating bida.
Sinabi ng matanda na ang kahulugan ng pagbibigay hair comb sa isang dalaga bilang regalo ay tanda ng pag-aalok ng binata ng isang kasal. Pero para sa In Denial King na ito ay wala lang iyon, isang simpleng regalo lamang. At nang makita ni Kyoko ang tuwa sa mga mata ng dalaga ay sumaya din ang puso niya ng bahagya. Kinabukasan pagpasok ni Kyoko sa kanyang opisina ay nag-report na sa kanya ang isa niyang tauhan tungkol sa background ni Mio. Hindi niya kasi maintindihan bakit ganon ang behavior at kilos ng dalaga. Ngayon ay nalaman na nga ng binata na walang ability ang dalaga at ang masakit na sinapit nito mula sa kanyang ama, stepmother at stepsister. Awa ang naramdaman niya para sa dalaga, ngunit nabigla ang binata nang malaman kung saang angkan galing ang ina ng dalaga. Ang ability na meron ang bloodline ng ina ni Mio ay pag-interfere sa pag-iisip ng isang tao, at nagpabahala ito kay Kyoko. Maaga pa lamang ay nagtanong na ang ating bida sa kasambahay kung may maisasuggest ba ito na pwede niyang iregalo kay Kyoko. Sinabi ng matanda na mas maganda kung isang bagay ang gagawin na lalagyan niya ng effort ang ibibigay niya sa binata. Bago umalis ang binata ay nagpaalam sa kanya ang ating bida na lalabas ito kasama ang kasambahay. Tinanong siya ni Kyoko kung hindi na ba maaantay ng dalaga ang kanyang day off. At sinabi niya na makakasama naman niya ang kanilang kasambahay. Bago umalis ang binata ay binigyan niya pa si Mio ng isang amulet at sinabi na wag itong iwawala. Nagsimula na ang dalaga na mamili ng kanyang mga gagamitin para sa paggawa ng isang hair accessory para kay Kyoko. Habang pumipili ay ini-imagine na niya kung babagay ba ito sa binata. Matapos mamili ay nagpaalam muna ang kasambahay na bibili ito sandali ng mga kailangan nila sa bahay at antayin siya ng dalaga. Habang naghihintay ay di sinasadya na makita niya ang kanyang kapatid. Ang bully na kapatid niyang ito ay asyumere at sinabi na pinalayas na siya ni Kyoko kaya siya pag-alagala sa bayan. Gaslighter na literal ang kapatid na ito ni Mio, pinamukha niya sa dalaga kung gaano kalungkot at kahirap ang buhay nito. Mabuti na lamang at dumating ang matandang kasambahay. Napahiya ang kapatid ni Mio nang sabihin ng matanda na hindi sila magkatrabaho ng ating bida dahil ito ang mapapang asawa ng kanyang amo. Inis na inis ang kapatid ni Mio nang iwanan nila ito. Pag-uwi ni Kyoko sa kanilang bahay ay napansin niya agad ang malungkot na boses ni Mio nang salubungin siya ng dalawa. Kung kaya kinausap ni Kyoko ang kanilang kasambahay, dito ay ikinwento ng matanda ang reaksyon ng dalaga nang makita niya ang kanyang kapatid. Kung gaano ito katakot na takot, at labis ang lungkot. Nang malaman niya ang mga iyon ay kumatok siya sa kwarto ng dalaga. Hindi naman sumagot si Mio kung kaya nagsalita siya mula sa labas na kung mayroong gustong sabihin ang dalaga ay handa siyang makinig. Ilang araw ang lumipas, kumatok ang kasambahay sa kwarto ng dalaga. Doon ay labis ang saya ni Mio na makita kung sino ang kasama nito. Ang kanyang dating taga-alaga ay pinahanap ni Kyoko. Labis-labis ang saya ng dalaga lalo pa nang malaman nito na may maayos ng buhay ang babaeng minsang nag-alaga sa kanya. Matapos makipag-usap sa babae, ay agad siyang pumunta sa kwarto ng binata. Kinausap niya ito at nagpasalamat sa lahat ng kabutihan nito para sa kanya. Ibinigay niya ang isang hair accessory na kanyang ginawa para sa binata. Sinabi naman ni Kyoko sa dalaga na gagawin na niyang official ang kanilang engagement. Tinanong siya ng binata kung gusto din ba siyang makasama ng dalaga. At masayang sumagot ang dalaga na mananatili siya hanggat gusto ng binata.